Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Ephesians chapter 2 verses 4 to 6. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos sa atin noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway, naligtas nga kayo dahil sa kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang hindi masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Raised with Christ, tayo'y binuhay na muli na kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Today, i-share ko sa inyo yung 4 na powerful resurrection truths na dapat nating matutunan mga believers po. At napakalaking tulong po nito lalo na sa ating paglakad sa ating buhay Kristiyano. Kung nag-i-struggle po kayo sa kasalanan at nahihirapan po kayo sa pakikipag-deal sa inyo pong mga bisyo o yung mga bagay na nagpapahirap sa inyo sa buhay, ay napakahalaga po nitong mga katotohanan na ito. Unang-una po, isipin natin na ang pagkabuhay ng Panginoong Jesus ay may impact po dapat sa ating mga buhay. Bakit po? Unang-unang katotohanan, ang ating pong past, ay kinatagpo na ng ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin na deal niya na yung ating pong nakaraan. Kasi sabi po dyan, tayo daw po'y dating patay dahil sa ating pagsuway, yung pong kalagayan natin. In other words, tayo po'y helpless noong mga panahon na yun. Kaya ang ganda po nung sinasabi sa Romans chapter 5 verse 8. Sabi diyan, while we were still sinners, Christ died for us. Pansinin niyo po yung tense na ginamit. We were still sinners. So ang tingin pala ng Diyos sa atin ngayon ay hindi na po tayo sinners. Ang tawag sa atin ng Biblia ay saints, mga binanal ng Diyos. Yung nakaraan natin, tayo daw po'y patay sa ating mga pagsuway. So nakakalungkot po yung katotohanan na yun. Pero yan po ay kinatagpo na ng Panginoong Jesus. Ibig sabihin sa kanyang kamatayan, ay na-deal na po yung ating nakaraan. At ang sabi ng Biblia, tayo daw po ay tinatawag na ngayong mga binanal. Kaya kung ano po yung iyong nakaraan, huwag mo hayaan na pahirapan kanyang kapatid na lagi mong iisipin, ako pa rin yung dating tao. O yung luma kong pagkatao ay naririyam pa rin. Tandaan mo kapatid, ikaw ay napatawad na, nilinis na, binanal na ng dugo ng ating Panginoong Jesus. So mahalagang katotohanan yan, yung iyong nakaraan ay kinatagpo na ng Panginoon. Ibig sabihin, ikaw ay malaya na at malinis na sa paningin ng Diyos. Pangalawang katotohanan ay ikaw ay mahal ng Diyos. You are loved. Ano ibig sabihin itong mahalagang katotohanan na ito? Marami kasing tao ngayon hindi na nag-isip na sila ay mahal ng Diyos. Ang sabi ng 1 John 3:1, mahal tayo ng Diyos. Na tayong mga anak niya ay pinagpapakitaan niya ng kanyang pagmamahal. Kaya lagi mong iisipin na ikaw ay mahal ng Diyos. Yan po sabi ng John 3:16, at ng dahilan ng parito ng Panginoong Jesus dito sa lupa ay dahil mahal ka ng Diyos. Nais ka niya magkamit ng bagong buhay, buhay na walang hanggan. Ngayon, pangatlong katotohanan na dapat maintindihan natin, taglay-taglay natin sa ating buhay ngayon yung tinatawag na resurrection power. Kasi ang sabi po dyan, we are raised with Christ. Sa ibang translation po, you are raised together with Christ. So, sa paningin ng Diyos, hindi lamang ang Panginoong Jesus ang nabuhay mula sa mga patay, tayo rin. At ang sabi ng Romans chapter 8 verse 11, the same power that raised Jesus from the dead dwells in you. Sabi diyan, the same power. Kaya tataglayin natin yung buhay na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus sa pang-araw-araw nating buhay. Yung kapangyarihan na yan, magagamit natin sa pakikiharap natin sa mga problema, mga pagsubok at higit sa lahat sa mga paulit-ulit na nagagawa nating pagkakamali sa buhay
binigyan na tayo ng kapangyarihan ng Diyos upang pagtagumpayan ito. Okay? Now, panghuli, ito mahalagang katotohanan. Sabi, in the coming ages, ano po? Ibig sabihin pala, kaya ginawa yan ng Panginoong Hesus sa atin, ay para sa pagdating ng mga panahon po na tayong mga believers ay lalakad na sa ating buhay spiritual, kakikitaan tayo ng mundo ng pagbabago. Mahayag ang kabutihan ng Diyos at pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. So, ibig sabihin, ito pong karanasan na ito ay para sa panahon natin ngayon. Ano po, hindi po para sa future. Ano po, ibig sabihin, the recent life na tinataglay mo ngayon ay dapat ma-experience mo yung resurrection power ng Lord today. Ano po, at yan po ang nais ng Diyos in all areas of your life. Spirit, soul, and body. Doon po tayo tutulungan ng Diyos. Kaya available po yung resurrection power ng Lord sa lahat po ng mga believers. Ano po, naalala ko po nung ako po'y nag-i-struggle pa sa bisyo katulad po ng pag-inom ng alak at paninigarilyo. Hirap na hirap po akong alisin ito sa aking buhay. Pero alam niyo po, nung natutunan ko po itong mga katotohanan na ito, nataglay-taglay ko pala sa aking buhay ang resurrection power na nagmumula sa Diyos. Ano po, the same power that raised Jesus from the dead, inangkin ko po ito. At alam niyo po, nakakatuwa kasi sa tuwing ako po iinom ng alak noon at magsisindi ng sigarilyo, nagtataka po ako, bakit nagbabago po yung aking panlasa? Para bang pagka dati ang tingin ko po sa alak ay napakasarap. Ano po, pero tuwing iinom po ko ng alak, pumapait po yung aking panglasa. Ating paghihitit ng sigarilyo, dati hirap na hirap po kung alisin yan. Pero dumating sa pagkakataon na pagka naamoy ko pa lamang yung usok ng sigarilyo, ay lumalayo na ako. So, ibig sabihin, may kapangyarihang kumikilos sa aking buhay. At nakakatuwa po, in less than a year, ay naalis po agad-agad sa akin yang mga maling gawain na yan. So, salamat sa Panginoon dahil may kapangyarihan ang pagkabuhay ng mga muli ng ating Panginoong Hesukristo at dapat maranasan natin yan today. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.